Kabanata 1141. Ang lunas para sa alwoz. Nang makita ni Ginoong Anderson ang sasakyan ni Nicole, medyo nagulat siya, ngunit hindi nagtagal ay tinanggap niya ito ng masaya. Miss, kumain ka na ba? Amoy alkohol ka. Nag-inom ka ba? Gusto mo bang gumawa ako ng isang hangover tea para sa iyo? Ngumiti si Nicole. Hindi ako uminom. Marahil ay ang amoy ng aking mga damit. Wala rin akong gana sa pagkain. Dapat kang magpahinga ng maaga, Mr. Anderson. Si Ginoong Anderson ay ngumiti ng buong pagmamahal. Sige, ikaw din. Ngumiti si Nicole at dumiretso sa itaas. Nang siya ay dumaan sa ikalawang palapag, nakita niya si Grant na nakaupo sa sala sa pagbabasa ng mga email. Medyo nagulat si Grant nang makita si Nicole. Bumalik ka na. Sinabi ni Nicole, Ma'am, nasaan ang tatay? Nagpapahinga na siya. Tumanggaw si Nicole. Babalik ako sa aking silid noon. Tumanggaw si Grant sa pag-iisip habang tinitingnan niya ang likuran ni Nicole na may bahagyang pagsimangot. Kahit na si Grant ay maaaring pakiramdam na may isang bagay na may mali kay Nicole, na nangangahulugang may isang bagay na talagang mali. Bumalik si Nicole sa kanyang silid at pinuno ang batya upang maligo. Nagkaroon din siya ng magandang masahe. Si Tigger ay sumulpot sa kanyang silid sa ilang mga punto at umupo sa sofa na nanonood sa kanya. Mama, binili kita ng maraming mga regalo. Pinilit ni Nicole ang isang ngiti. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa bagong libangan ni Tigger. Salamat. Bagaman binili ni Tigger ang mga reg along iyon sa kanyang pera, mas gusto pa ito kaysa sa mga nakakainis na kalalakihan. Kuhaan mo ako ng isang baso ng tubig. Nagsalita si Nicole. Tumahimik si Tigger at iniutos ang AL system, na automatikong ibinuhos ng isang baso ng tubig. Ininom ito ni Nicole sa isang gulp, huminga ng malalim, at malapit na lang matulog nang bigla siyang nakarinig ng isang kumatok sa kanyang pintuan. Lil-En, ako ito. Ang boses ni Grant ay mula sa labas. Tumahimik si Nicole. Bumalik siya sa mga espiritu at nagpunta upang buksan ang pintuan. Big Brother. Hinawakan ni Grant ang balot na regalo sa kanyang kamay at ngumiti. Ito ay orihinal na inilaan para kay Aida, ngunit sa palagay ko mas angkop para sa aking kapatid na babae. Dalhin ito. Ito ang iyong paboritong mong malaking bag, ang lunas para sa lahat ng mga problema. Ang mga mata ni Nicole ay biglang namula. Pagkatapos ay isinakay niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Grant at sumigaw. Napabuntong hininga si Grant, tinapik ang kanyang likuran, at tinanong siya sa malambot na tinig. Ano ang mali? May nagbibigay sa iyo ng isang mahirap sa ngayon. O mayroon ka bang pakikipag-away kay Clayton? Sabihin mo sa akin, maghayganti ako sa iyo. Bumulong si Nicole at sumigaw ng hindi nagmamalasakit sa kanyang imahe. Big Brother, pakiramdam ko lang pagod na pagod ako. Matiig ang hinimok ni Grant si Nicole at dinala siya sa study room. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Kung patuloy kang umiiyak, madya'y gising si tatay. Huminga ng malalim si Nicole at nakatago sa sofa. Ang kanyang mga mata ay pula, at siya ay mukhang malungkot. Narinig ko na si Clayton ay nabangkarote sa ibang tao, ngunit nang tinawag niya ako, hindi niya binanggit ang isang salita nito. Itinaas ni Grant ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. So what? Palagi niyang sinabi na maaari kaming manatiling magkasama, ngunit hindi niya rin ako itinuturing bilang kanyang confidential. Tiningnan siya ni Grant na may nakasunog na tingin. Mayroong higit pa doon. Ano pa ang nakakaabala sa iyo? Alam din ni Grant si Nicole. Ang kadahilanang ito ay isa lamang sa mga kadahilanan na nasira si Nicole. Maaaring maraming bagay ang nakasalansan sa kanya. Si Nicole ay palaging isang malakas na tao. Kung bigla siyang bumagsak ng ganito, hindi ito dapat dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Tumingin si Grant sa kanya at nagsalita na nagtanong. Narinig ko ang tungkol sa sitwasyon ni Clayton, na hindi isang malaking pakikitungo. Malinaw na ang isang tao ay sadyang nagpapahirap sa kanya. Malulutas niya ito mismo. May mali sa iyo ngayong gabi at tiyak na hindi lamang dahil kay Clayton. Kabanata 1142. Kunin ito bilang crazy talk. Nang marinig ito ni Nicole, tumahimik siya sandali. Tumingin siya sa sahig at umupo doon sa katahimikan. Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, maaari kong tanungin si Logan kung saan ka nagpunta ngayon at kung ano ang nakilala mo,
Pagkatapos ay malaman ko kung sino ang nangbubuli sa iyo. Kinagat ni Nicole ang kanyang ibabang labi, huminga ng malalim, at sinabi sa isang bahagyang malalakas na tinig. Big Brother, nakita ko si Livia Lehman ngayon. Sumimangot si Grant. Sumingit si Nicole. Siya ang dating asawa ni Keith Ludwig. Ginagawa niya ito ng maayos kay Nathaniel dati, ngunit kahit papaano, nakasama niya muli si Keith at nabuntis pa rin ni Keith. Sinuko pa niya ang kanyang karera. Kinurot ni Grant ang kanyang kilay at hindi gumawa ng tunog. Tumahimik si Nicole at nagsalita ng walang pag-asa. Ang anak na iyon si Eric Ferguson ay uminom ng sobra at sinubukan kong samantalahin ako, at kinurot ko siya. Iyon ang dahilan kung bakit nasa masamang kalagayan ako. Ang tingin ni Grant ay agad na bumagsak ng malamig. Gusto kanyang abalahin. Nginatngat ni Nicole ang kanyang ngipin. Well, wala siyang ginawa ng labis. Medyo malamig ang mukha ni Grant. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Si Eric ay talagang nabaliw. Ikaw at si Clayton ay magkasama ng matagal. Nakakapagtataka na si Eric ay maaaring magpigil hanggang ngayon. Sumingit si Nicole. Iyon ay nangangailangan ng isang matalo. Tumingin sa kanya si Grant. Malalim at malamig ang boses niya. Paano mo nais na mag-take ng paghihiganti? Sabihin mo sa akin, gagawin ko ito para sa iyo. Ang aking maliit na kapatid na babae ay hindi isang wimp tulad ng dating asawa ni Keith Ludwig. Kahit na pinapanatili natin ang mga pagkalugi, tiyak na hindi natin hahayaan na mabuhay ng maayos si Eric Ferguson. Malamig ang tono niya. Hindi maaaring manatiling walang malasakit si Grant na alam na ang kanyang kapatid na babae ay binubuli. Walang sino mang nangahas na manggulo kay Eric Ferguson, ngunit ang pamilyang Stanton ay hindi natatakot sa kanya. Pagdinig ng mga salita ni Grant, mas maganda ang pakiramdam ni Nicole. Huminga siya ng hininga. Iyon ang sinabi ko sa kanya. Sapat na, sila ay magkakapatid. Kahit na ang mga salitang sinabi nila ay pareho. Si Grant ay curly ang kanyang mga labi at nakaka-relax ng kaunti matapos niyang makita si Nicole na huminga ng isang buntong hininga. Ang pagsasabi lamang sa kanya ay hindi magiging epektibo. Kailangan nating ipakita sa kanya kung sino ang boss. Tumingin si Nicole sa kanya at kinagat ang labi. Kalimutan mo na. Kukunin ko lang ito bilang isang aralin na natutunan sa oras na ito. Kung hindi niya ako nasasaktan, hindi ko rin siya masasaktan. Kunin ko ito bilang walang anumang pag-uusap. Nakita ni Grant na si Nicole ay walang pakiramdam na maging kalkulasyon kay Eric, kaya wala siyang sinabi. Ang kanilang mga pamilya ay nagpapanatili ng isang disenteng mababaw na relasyon. Noong nakaraan, ang diborsyo nina Eric at Nicole ay naging matigas ang relasyon ng dalawang pamilya. Kung magkakaroon sila ng isa pang pagbagsak, ang ilang mga tao ay sasamantalahin ang sitwasyon upang samantalahin ang mga ito. Huminga ng malalim si Nicole at tumayo. Pakiramdam ko ay mas mahusay ang badmouthing sa kanya. Matulog na ako ngayon. Big Brother, ayaw kong magtrabaho bukas. Gusto ko ng pahinga. Ang mga sulok ng mga labi ni Grant ay umikot, ngunit tumanggo pa rin siya ng walang pag-aatubili. Maaari kitang bigyan ng isang bank card. O nais mong ihanda ko ang pribadong jet upang makapunta ka sa ibang bansa. Bakasyon. O maaari kang pumunta at makita si Clayton. Inisip ni Grant na pinakamahusay na kung si Nicole ay may isang tao na aliwin siya. Tumahimik si Nicole, binigyan siya ng hitsura, at tahimik na naiwan. Nang maglakad siya sa pintuan, bumalik siya at tumayo sa harap ni Grant, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Kalimutan ang natitira. Bigyan mo lang ako ng card. Gayunpaman, hindi naisip ni Nicole na magkaroon ng mas maraming pera. Ang lahat ng ito ay humakbang ng mga bato sa kanyang landas upang maging pinakamayaman sa buong mundo. Tumahimik si Grant habang kumuha siya ng isang bank card mula sa isang drawer ng gilid. Ang madilim na mukha ni Nicole ay agad na namumulaklak ng isang ngiti. Kinuha ito ni Nicole, ang kanyang mga mata ay nagningning at isang maliwanag na ngiti. Salamat, Big Brother. Matapos sabihin iyon, iniwan agad ni Nicole ang study room. Mukha siyang nakaka-relax na ngayon. Naisip ni Grant, hindi ba siya nagagalit, isang minuto na ang nakakaraan. Hindi ko maintindihan. Kabanata 1143. Nakatayo buong gabi. Maagang umaga. Si Nicole ay nasa isang labi nang marinig niya ang isang tao na kumakatok sa pintuan at iba pang mga tinig na tumatawag sa kanya.
Naisip niya na siya ay guni-guni. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa pamilyang Stanton ang makagambala sa kanya sa gitna ng isang magandang panaginip. Dapat itong isang ilusyon. Gayunpaman, ang katok sa pintuan ay walang tigil, at tila ang tunog ng mga claws na kumakalat sa pintuan. Hindi na ito matiis ni Nicole at umupo. Kapag nakikinig siya ng mabuti, napagtanto niya na hindi ito isang ilusyon. Naglakad siya ng walang sapin sa carpet at binuksan ang pintuan. Bumagsak si Tiger sa silid ng sabay-sabay. Ang Tiger ay bilog tulad ng isang taba na maliit na piglet. Mukhang isang maliit na piglet si Tiger Fur. Kinurot ni Nicole ang kanyang kilay at sinulyapan ito ng sinasadya. Tiger, huwag isipin na hahayaan kita sa kawit dahil lamang sa cute mo. 2 beses nagumulong si Tiger sa lupa at nagpunta para bay ang nightgown ni Nicole. Ikaw ang pinakamagandang mama sa mundo. Ang iyong kapatid, Grant, hiniling akong lumapit upang gisingin ka. Sumimangot si Nicole. Nang tumangala siya, nakita niya si Grant na naglalakad na may isang baso ng gatas, umiinom ito habang nakatingin sa kanya. Gising ka na sa wakas. Akala ko kung ano nangyayari sa iyo. Nakatitig si Nicole kay Grant. Sinabi ko sa iyo na nagbabakasyon ako ngayon. Bakit mo ako ginigising ng maaga? Itinaas ni Grant ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang relo. Ito ay 10:00 ng umaga. Hindi iyon itinuturing na maaga. Bumalik na si tatay mula sa pangingisda ng 2 beses na. Hindi nagsasalita si Nicole habang tinitigan siya. Paano maiintindihan ng isang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng pagtulog ng kagandahan? Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang kilay. May isang pahiwatig ng walang magawa sa kanyang katangi-tanging mukha. Well, dapat kang bumaba at makita ang taong nakatayo sa pintuan buong gabi. Ang isang bakas ng pagkalito ay sumabog sa mukha ni Nicole, na pagkatapos ay tumigas. Ang kanyang puso ay tumulo nang bigla siyang natanto. Pagkatapos, sumugod siya. Sa loob ng ilang mga hakbang, si Nicole ay hinayla pabalik ni Grant. Nagtataka si Nicole. Sumimangot si Grant sa kanya. Bakit ka nasa gayong gulat? Hugasan at baguhin ang iyong mga damit bago ka bumaba. Naghihintay pa rin siya sa buong gabi, kaya hindi na mahalaga ang ilang minuto. Walang pagpipilian si Nicole kundi ang lumingon at bumalik upang hugasan. Sa kanyang puso, alam niya kung sino ito. Kagabi, wala siya sa tamang mindset at kinuha ang lahat ng negatibong enerhiya niya kay Clayton. Paano siya biglang lumitaw sa pintuan? Ang isip ni Nicole ay biglang magulo. Imposible para kay Eric Ferguson na tumayo sa labas para sa buong gabi, at hindi rin posible para sa kanya na magpatuloy sa paghihintay sa labas ng umaga. Si Clayton lamang ang gagawa ng ganito. Kapag naisip ito ni Nicole, mas mabilis siyang naghugas. Si Nicole ay nagsusuot lamang ng isang casual na niniting na damit at tumakbo sa labas. Sa sala, si Grant ay nakita niya si Nicole na tumatakbo at nag-snort ng gaanong pagkatapos ay hinampis niya ang balahibo ni Tiger at sinabi sa isang hindi mabubuong tinig, mukhang seryoso ito sa oras na ito, ha? Pinahiran ni Tiger ang kanyang mukha sa shirt ni Grant. Ngunit sa mga tuntunin ng pinakakwalipikadong tao sa mundo, si Eric Ferguson ay pa rin ang pinakaangkop. Tumingin si Grant kay Tiger. Ano ang alam mo? Hindi alam ni Tiger kung ano ang sasabihin. Naglakad si Nicole sa pintuan at nakita si Ginoong Anderson na nakatayo na hindi kalayuan, na parang sobrang kinakabahan. Nang makita ni Ginoong Anderson si Nicole, nagbuntong hininga siya at nagmadali na lumakad. Miss, matagal nang nakatayo si Ginoong Sloan sa pintuan. Mayroon ba kayong pupuntahan sa labas? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at tiningnan si Ginoong Anderson. Makikipag-usap ako sa kanya. Ginoong Anderson, maaari kang pumunta sa iyong araw. Okay. Pinunasan ni Ginoong Anderson ang kanyang pawis at lumakad. Nang malapit na si Nicole na makarating sa taong iyon, mas may kasalanan na naramdaman niya. Kabanata 1144. Nasorpresa ka. Kagabi, si Nicole ay talagang nawalan ng pag-uugali. Hindi siya dapat ganyan. Paano niya makukuha ang negatibong enerhiya na nakuha niya mula kay Eric at ilipat ito sa ibang tao? Hindi patas si Clayton. Nang marinig ni Clayton ang mga yapak sa likuran niya, bahagyang tumigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Nicole. Magiliw ang gwapo niyang mukha. Ang pagod sa kanyang mukha ay medyo nakatago.
Si Nicole ay isang maliit na puso, ngunit ngumiti lang si Clayton at binuksan ang kanyang mga braso. Ang kanyang tinig ay labis na banayad. Sorpresa! Masaya ka bang makita ako? Tumahimik si Nicole at biglang naramdaman na masakit ang kanyang ilong. Pakiramdam niya ay naging mas mahina siya. Nang walang labis na pag-iisip, sinimulan na siyang yamakap. Ang dalawa sa kanila ay yamakap sa bawat isa ng mahigpit na parang walang ibang umiiral sa paligid nila. Maaaring naamoy ni Nicole ang pamilyar na mainit at nakapapawi na amoy ni Clayton. Tumawag at nag-text sila upang sabihin sa bawat isa tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, hindi pa sinabi ni Nicole na namiss niya siya. Lalo na sa sandaling ito, namiss niya siya ng sobra. Kahit na hindi niya alam na si Clayton ay naging isang mahalagang pag-iral sa kanyang buhay. Sumang-ayon si Nicole na makipag-date kay Clayton noon dahil naisip niya na ang mga pagsisikap ni Clayton ay dapat gantimpalaan. Naisip niya na sa huli ay babalik si Clayton matapos niyang mapagtanto na wala siya sa kalagayan hanggang ngayon. Gayunpaman, sa oras na ito, tila nahulog siya para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay niyakap ng mahabang panahon bago. Unti-unting pinakawalan ni Clayton ang kanyang pagkakahawak. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan siya ng seryoso ng may kasiyahan at pagmamahal sa kanyang mga mata. Kung alam ko na namiss mo ako ng sobra, babalik ako kaagad. Nag-flush ang mukha ni Nicole, at nagmadali siyang pinakawalan siya. Sino ang namimiss mo? Malumanay na hinawakan ng kamay ni Clayton ang kanyang baywang nang hindi pinakawalan. I miss you. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at hindi nagsasalita, ngunit ang mga sulok ng kanyang mga labi ay tahimik na nakakulong sa isang hindi mahahalagang arko. Bakit bigla kang bumalik? Tanong niya. Medyo nagkasala si Nicole dahil alam niya ang sagot. Kinagat ni Clayton ang labi niya. Ang kanyang tingin ay mainit-init at malinaw tulad ng dumadaloy na tubig sa tagsibol. Siya chuckled at sinabing, ang aking kasintahan ay galit, kaya syempre, kailangan kong magmadali upang humawak sa kanya, baka may isang tao na nakawin siya palayo sa akin. Nahihiya si Nicole. Bumalik talaga siya dahil sa kanya. Hindi ako galit. Paliwanag niya sa isang mababang boses. Bigla, umungol ang tiyan ni Clayton. Nagyelo si Nicole. Gutom ka. Ngumiti si Clayton, napahiya. Nagkaroon ako ng isang buong araw ng mga pagpupulong kahapon at hindi kumakain ng anuman, at wala akong gana noong nasa eroplano ako kagabi. Kinakabahan si Nicole at nagmadali na hinayla ang kanyang kamay upang pumasok sa loob. Bakit hindi mo nasabi ng mas maaga? Maaari kang pumasok ng mas maaga at nakuha mo si Ginoong Anderson na mag-agahan ka. Kinaladkad siya ni Clayton at tumawa ng walang magawa. Narito ako upang aminin ang aking pagkakamali, hindi upang makakuha ng isang libreng pagkain. Hindi mo pa ako pinatawad, kaya hindi na lang ako makapasok at mapapagod ka pa. Nahihiya si Nicole at nakabagbag damdamin. Tingnan mo ang nagawa ko. Medyo nalilito siya nang tumigil si Clayton sa kanyang mga track. Pumasok tayo. Nag-atubili si Clayton. Nagmamadali ako at hindi nakapagdala ng regalo, kaya hindi ako makakapasok lamang sa walang laman sa kamay. Hindi nagsalita si Nicole. Ngumiti si Clayton. Pupunta ako sa susunod na oras. Dapat kong ihanda ang aking sarili na mag-iwan ng magandang impression kay Chairman Stanton. Alam na si Clayton ay isang perpektista, hindi siya pinilit ni Nicole. Kinagat niya ang labi niya. Pagkatapos ay lumabas tayo upang kumain. Ngumiti si Clayton at tumango ang ulo. Napabuntong hininga si Nicole at sinundan siya sa kotse. Sa mansyon ng Stanton. Tumayo si Grant sa balkonahe at napanood habang sumakay si Nicole sa kotse ni Clayton at umalis. Umiling-iling siya ng mahinahon na mukha. Ang butler ay umiling-iling din sa kanyang ulo na ikinalulungkot mula sa likuran. Nag-iwan pa ako ng ilang agahan para sa kanila. Bakit hindi sila pumasok? Kabanata 11:45. Nais lamang nagastusin ito sa iyo. Malinaw at malamig ang tinig ni Grant. Si Clayton ay dapat na napahiya na pumasok upang makita tayo, kaya't dinukot niya si Lil-En. Si Miss Stanton ay umalis lang ng ganyan nang hindi sinasabi sa atin. Pinanood ng butler si Nicole na lumaki mula noong bata pa si Nicole, kaya tinatrato niya ito bilang kanyang pamilya. Tuwing umibig si Nicole, hindi siya katulad ng dati niyang sarili, kaya lagi silang nag-aalala na siya ay mabulok. Malamig na sumingit. Alam mo ang kanyang pag-uugali.
Hindi siya maaaring mag-isip ng diretso kapag nagmamahal siya at nakalimutan ang tungkol sa kanyang layunin na maging marumi. Sa kotse, ang malambot at banayad na musika ay naglalaro sa background. Si Clayton at Nicole ay hindi nagkita ng isa't isa sa mahabang panahon, kaya magkahawak pa rin sila. Walang nais na malaya. Hayaan na lang ni Nicole na hawakan siya ni Clayton. Unti-unting naging pula ang kanyang mga tainga, at ang kanyang puso ay nakakaramdam ng sobrang init. Bigla, napansin ni Nicole na si Clayton ay nakapark sa harap ng supermarket. Hindi niya maiwasang tanungin, nagpunta ka ba sa maling lugar? Sagot ni Clayton, hindi, bibili ako ng ilang sangkap na lutuin. Sa oras na ito, dapat ba tayong magagahan o tanghalian? Medyo napahiya si Nicole dahil may overslept siya. Kung hindi hiniling ni Grant na gisingin siya, maaaring tumayo na lang si Nicole at kumain ng tanghalian. Nakaramdam na si Nicole na nagkasala, kaya hindi siya nagtaltalan at tahimik na sinundan si Clayton sa isang supermarket. Ang supermarket ay may maraming mga produkto na karaniwang na import, kaya ang mga presyo ay staggeringly mataas. Gayunpaman, si Clayton ay hindi nababahala. Si Clayton ay tumingin sa pagpili ng mga kalakal na seryoso at kahit na na-flip sa ilang mga recipe upang pag-aralan ang mga sangkap. Nena si Nicole habang sumunod siya sa likuran. Bigla siyang naalala. Dapat ba tayong pumunta at makuha si Michael? Matagal mo siyang di nakita, di ba? Kung hindi pa sinabi ni Clayton kay Nicole bago siya umalis na hindi niya madalas bisitahin si Michael sa paaralan, pipiliin ni Nicole si Michael bawat 2 o 3 araw at ibalik siya sa paaralan pagkatapos maglaro. Ang ama at anak na lalaki marahil ay hindi pa nagkikita ng bawat isa sa mahabang panahon. Mahina si Lil Michael, malamang na namiss niya ang kanyang ama. Naisip ni Nicole. Pagkatapos nito, napunta rin si Nicole sa isang piling tao na boarding school, kaya alam niya kung gaano ito mahigpit. Gayunpaman, si Kai ay hindi someone na maaaring mapigilan at mag-sneak sa labas ng paaralan para sa kasiyahan tuwing ilang araw. Palagi niyang dinadala si Nicole upang kapag sila ay naiinis, ang galit ni Floyd ay hindi ididirekta sa kanya lamang kasama si Nicole doon. Maswerte si Nicole na nandoon si Kai. Kung hindi man, ang kanyang buhay sa paaralan ay magiging boring. Tumawa si Clayton at nagambala sa mga saloobin ni Nicole. Hindi na kailangan. Gusto ko lang gumugol ng oras sa iyo. Si Clayton ay tuwid at prangka na hindi alam ni Nicole kung paano ito kukunin sandali. Bagaman si Clayton ay isang banayad na tao, hindi siya banayad sa kanyang mga salita. Pinipilit ka ba ng oras? Sinuri at binago ni Nicole ang paksa. Nag-aalala si Nicole na hindi nalutas ni Clayton ang isang malaking problema, ngunit dahil wala siyang sinabi, hindi alam ni Nicole kung dapat niyang tanungin siya ng direkta. Naglagay si Clayton ng isang kahon ng makulay na kampanilya na sili sa cart at ngumiti. Medyo, ngunit mayroon pa rin akong sapat na oras upang mapuspos ka. Si Nicole ay hindi nagsalita para sa muling panunukso. Sa pagbabalik, pagkatapos ng pamimili ng grocery, ngumiti si Clayton at sinira ang awkward na katahimikan. Huwag kang mag-alala tungkol kay Michael. Ang kanyang nurse at bodyguard ay nagrente ng isang lugar na malapit sa paaralan at ilalabas siya paminsan-minsan. 2 araw na ang nakakaraan. Nagpanggap si Michael na may sakit at naubusan upang makita ang isang konsyerto. Ginamit pa niya ang card ko. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay kumarba. Sapat na, siya ang nag-isip ng sobra. Si Susan at ang bodyguard ay palaging kasama ni Michael. Kung naalala niya ng tama, ang pangalan ng nurse ay si Susan. Tumanggo si Clayton at masayang sinabi sa kanya ang ilang mga bagay na walang kabuluhan. Ang kanyang bodyguard ay orihinal na isang kampyon sa mundo na nagtrabaho bilang isang personal na bodyguard para sa isang mayamang tao. Nang maglaon, ang kanyang employer ay nagpakamatay, kaya nawalan siya ng trabaho. Dahil walang sino mang umarkila sa kanya, lumapit siya sa akin. Kabanata 1146. Still there after he snapped. Ngumiti si Clayton at tinitigan ng diretso. Sinabi ni Nicole, maswerte kang makuha siya. Nag-joke si Clayton at sinabing, inalagaan ni Susan si Michael mula noong siya ay sanggol. Dati siyang nagtatrabaho para sa pamilyang Sloan at may magandang relasyon sa biolohikal na ama ni Michael. Nang umalis ako sa pamilyang Sloan, huminto si Susan sa kanyang trabaho at sinundan ako na alagaan si Michael. Tumanggo si Nicole.
Hindi nakakagulat na pinagkakatiwalaan mo siya. Ang tingin ni Clayton ay dumilim. Dahil maraming beses bago, nalaman ni Susan na ang isang tao ay lihim na nagsisikap na saktan si Michael. Nabalisa ako sa oras na iyon, at kung hindi para sa kanya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang kapaligiran ay mabigat ng biglaan. Nicole sort of panghihinayang pagbanggit sa paksang ito. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakarating sila sa apartment. Dinala ni Clayton ang 2 bag na walang kahirap-hirap at nakarating sa elevator. Pinindot ni Nicole ang pindutan sa kanilang sahig. Itinaas ni Clayton ang kanyang kilay at hindi gumawa ng tunog. Di nagtagal, nakarating sila sa pintuan ni Clayton. Binuksan ni Clayton ang pintuan, at sinundan siya ni Nicole. Pumasok na lang siya sa kusina nang maglakad si Nicole. Bakit hindi ka pumunta at matulog? Magluluto ako. Medyo nagulat si Clayton. Ngumiti si Nicole, kinuha ang kanyang kamay, at itinulak siya palabas. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa sasabugan ang iyong kusina. Hindi ka pa natutulog sa buong araw, kaya't magpahinga ka sandali. Bagaman nakipag-chat si Clayton sa kanya sa mataas na espiritu sa pag-uwi, hindi mahirap para kay Nicole na mapansin ang pagod na pagtingin sa kanyang mukha. Ayaw ni Nicole na magluto, ngunit naramdaman niyang katanggap-tanggap na magluto ng pagkain para sa kanya. Ngumiti si Clayton, kinuha ang kanyang kamay, at pinisil ito. Kung alam kong magluluto ka, nag-order na lang ako. Nang makita na nagbago ang ekspresyon ni Nicole, agad na idinagdag ni Clayton, dahil natatakot akong pagod ka. Paano ko hahayaan na gawin ni Miss Stanton ang gayong mga tedious chores? Ang ekspresyon ni Nicole ay agad na naging mas magaan habang curled niya ang mga sulok ng kanyang mga labi. Kung gayon ikaw ay talagang pinagpala ngayon para sa akin na magluto para sa iyo. Kailangan mo lang asahan ito. Nang makita ito ni Clayton, maaari lamang siyang ngumiti ng walang magawa at hinaplos ang kanyang mga templo. Sapat na, halos hindi niya maihang. Salamat. Gumawa ka lang ng isang bagay na simple. Hindi ako picky at kakain ng kahit ano hanggat luto na ito. Tumanggo si Nicole. Pumunta si Clayton sa silid tulugan na may mabigat at pagod na mga hakbang. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga. Tumalikod siya at nagsimulang ihanda ang mga sangkap. Sa kabutihang palad, ang mga nai-import na produktong ito ay malinis, kaya kailangan lang niyang banlawan ang mga ito ng tubig. Seryosong naghanda si Nicole ng pagkain para kay Clayton habang nahihiya siya. Nagluto siya ng 4 na klase at isang sopas. Ang lahat ng mga ito ay napuno ng kulay at lasa. Pagkatapos nito, natutunan niya kung paano magluto para kay Eric at sinasadyang sinubukan itong kalimutan. Ngayon, nang magluto siya muli, ginawa niya ito ng madali. Gayunpaman, unti-unting nakalimutan niya ang mapagpakumbabang kalagayan na mayroon siya nang malaman niyang magluto dati. Ngayon, naramdaman niya ang natural at komportable. Marahil ito ay dahil kay Clayton. Ang aroma ng pagkain ay wafted sa silid tulugan. Inilaan ni Clayton na mabilis na matulog, ngunit nang magising siya at kinuha ang kanyang telepono, pagkalipas ng 2 oras. He jolted up at naglakad palabas ng walang sapin. Nang makita niya si Nicole na nakatayo sa balkonahe na nakikipag-usap sa telepono na may sadyang pinigilan na tinig, pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga. Sa kabutihang palad, narito pa rin siya. Naisip ni Clayton. Si Nicole ay nakasuot ng casual na niniting na damit na naging banayad at maliwanag, na may ilang mapaglarong tamis. Nagsasalita siya at tumatawa kasama ang tao sa telepono. Napakalakas ng araw ng tanghali. Ang sikat ng araw ay nakapaloob sa kanyang paligid, na nagbibigay sa kanya ng isang light halo, na naging hitsura niya na ang nag-iisang tao sa mundong ito. Ayaw ni Clayton na abalahin ang napakagandang larawan. Samaandal lang siya sa dingding, tahimik na pinapanood siya ng isang ngiti sa kanyang mukha na hindi kumupas. Tumalikod si Nicole habang nakikipag-usap siya at hindi sinasadyang nakita si Clayton na nakatayo doon. Nakatingin din siya sa kanya. Kabanata 1147. Mas matakti ka kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, medyo natigilan si Nicole. Sinabi ni Nicole ng ilang mga salita sa tao sa telepono at nag-hang up, pagkatapos ay nagmadali na lumakad at tumingin kay Clayton. Nagising ba kita? Ngumiti si Clayton. Hindi. Ang iyong pagkain ay may amoy na napakahusay, ito ang naggising mula sa aking pagtulog.
Hiswep ng isang sulyap sa hapagkainan at medyo nagulat. Ito ay nakakagulat na marangya. Inisip ni Clayton na si Nicole ay gagawa lamang ng isang simpleng pagkain at hindi inaasahan na siya ay maglagay ng labis na pagsisikap. Kaagad, isang mainit na kasalukuyang sumugod sa kanyang dibdib at tinanggal ang lahat ng kanyang pagkapagod. Hinayla siya ni Nicole sa mesa, naupo siya, at binigyan siya ng isang mangkok ng sopas. Subukan mo. Ngumiti si Clayton at humigop. Hindi niya sinasadya na mukhang seryoso at binigyan siya ng thumbs up. Masarap. Ngumiti si Nicole. Iyon ay sigurado. Sino ang kausap mo ngayon? Tumatawa ka ng masaya. Si Clayton ay nagtanong. Sumagot si Nicole, Julie. Remember na sinabi ko sa iyo ilang oras na ang nakaraan na may ilang mga aktres sa crew na kumakalat ng chismis. Ang pangunahing aktres ay huminto sa showbiz. Si Julie ay nag-aalaga din sa natitira. Tumanggo si Clayton. Alam niya ang bagay na ito. Si Julie Nixon ay mas maingat at mataktika kaysa kay Nicole. Malinaw na si Julie ay dahil siya ay nakipaglaban ng husto upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon at ganap na naiiba sa isang tulad ni Nicole na nag-grew up sa kanyang pamilya. Paano ito pinangasiwaan? Sinabi ni Nicole, inalis lamang niya ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan, kaya wala silang anumang mga films na mag-shoot at unti-unting nakalimutan. Anyway, may mga bagong batch ng mga bagong dating araw-araw sa industriya ng libangan na ang mga tagahanga ay hindi maaaring makamit, kaya sino ang mag-aalaga sa kung ano ang mangyayari sa mga D-listers? Tumanggo si Clayton. Ang malamig na paggamot ay talagang isang mahusay na pamamaraan. Bagaman tunog ito tulad ng isang paraan upang malaya ang mga ito, sa katotohanan ay medyo nagpapahirap. Para sa mga D-listers, kung hindi sila nakakuha ng anumang hype sa loob ng ilang araw, hindi naaasahan ng kanilang mga tagahanga ang anumang pagkakalantad mula sa kanila. Seryoso na natapos ni Clayton ang pagkain. Karaniwang walang naiwan. Kumain din si Nicole ng ilan dahil hindi siya masyadong nagugutom at higit sa lahat ay dumadaan lamang sa oras. Pagkatapos kumain, nilinis ni Clayton ang mesa at inilagay ang maruming mga plato at cutlery sa makinang panghugas. Pinunasan din niya ang mesa. Hinayaan ni Nicole na gawin ni Clayton ang mga gawain. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nasiyahan sa paggawa ng mga ito. Umupo lang siya sa sala upang manood ng TV. Lumabas si Clayton gamit ang isang plato ng prutas at inilagay ito sa harap niya. Kumurap si Nicole at tumingin sa kanya. Gusto mo bang matulog ng kaunti? After all, ang isang 2 oras na pagtulog ay hindi sapat pagkatapos ng pagpunta sa isang buong araw ng walang pagtulog. Umiling-iling si Clayton, ngumiti, at umupo sa tabi niya. Ang sofa ay lumubog sa tabi ni Nicole, at ang mainit na amoy ng lalaki sa tabi niya ay nakapaloob sa kanya, na ginawa ni Nicole na hindi maipaliwanag na medyo kinakabahan. Napabilis ang tibok ng puso niya. Inunat ni Clayton ang kanyang kamay. Ilang sandali si Nicole at inilagay ang kanyang kamay sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay ng mahigpit at nagbuntong hininga. Ngayon maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari kagabi? Tumahimik si Nicole, nakataas ang kanyang mga mata, at nakita ang sapilitang ngiti ni Clayton. Nicole, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nawala ang iyong pagkagalit sa akin. Dapat kong malaman kung bakit, di ba? Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig. Wala ito. Hindi niya nais na banggitin kung ano ang nangyari kagabi, lalo na ang sinumpa na anak ng isang aso na si Eric Ferguson. Hindi mo alam kung paano magsisinungaling, kaya may isang bagay na nangyayari kagabi. Ayaw mo talagang sabihin sa akin. Ang tono ni Clayton ay mainit-init at coaxing habang sinubukan niyang makuha si Nicole na sabihin ito mismo. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nakaramdam ng kaunting hindi komportable. Dapat ko bang sabihin sa iyo ang lahat? Kailan mo pa nasabi sa akin ang tungkol sa lahat ng nangyayari sa iyo? Kabanata 11:48. Wala. Nagyelo si Clayton. Ang kanyang mga mata ay naging bahagyang mas malamig. Tumingin si Nicole sa mukha ni Clayton at alam na hindi niya sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, nais niyang ibalik ang kanyang kamay, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Clayton. Kinurot niya ang kilay niya at mukhang stoic. May narinig ka ba? Ano sa palagay mo? Sa oras na ito, hindi siya tinanong ni Nicole ng diretso kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang krisis sa pananalapi. Isang
Ano sa palagay mo? Tila nagiiwan sa kanya ng ilang silid para sa mapaglalangan, ngunit tila ito rin ay direktang-direkta. Tumingin si Clayton sa kanya ng ilang segundo. Tumingin siya habang ibinaba ang kanyang ulo at tumawa. Alam ko. Ano ang alam mo? Tanong ni Nicole na bumalik si kanya. Narinig mo ba na babangkarote ako? Hindi gumawa ng tunog si Nicole. Ipinakita ng kanyang katahimikan. Pinisil ni Clayton ang kanyang kamay. Medyo walang magawa ang kanyang tono. Inalis ko ang pekeng balita na ito, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Nagyelo si Nicole at tiningnan siya ng isang blankong mukha. Pekeng. Tumanggo si Clayton. Si Isaac ay nakipag-away sa aking karibal upang magtakda ng isang bitag para sa akin at nais kong mahulog para dito, kaya ipinakita ko sa kanila na ginawa ko. Ngunit bago ako nahulog sa kanilang bitag, pinahihit ko ito. Mahuhulog lamang sila sa bitag na itinakda ko para sa kanila nang walang pag-aatubili matapos nilang malaman na malapit na akong mabangkarote. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig. Agad niyang naramdaman na ang kanyang pag-aalala ay mababaw. Paano ang isang matagumpay na tao tulad ni Clayton na namuno sa Wall Street ay nabangkarote ng magdamag, at para sa mga ganitong mababang antas? Hindi ito tila tama, kaya dapat niyang suriin ito ng mas maaga. Tumingin sa kanya si Clayton na may ngiti. Ngayon alam mo na. Huwag kang mag-alala. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at simpleng iginuhit ang kanyang kamay. Hindi ako nag-aalala. Nakakakita ng kanyang galit na hitsura, si Clayton ay hindi nababahala o nag-fluster. Sa halip, tiningnan lang niya siya at ngumiti ng mahinahon at thoughtfully. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng gayong mainit na pagmamahal. Matapos matuno ang mukha, naramdaman ni Nicole na ang kanyang nag-aalala na puso ay sa wakas ay naayos. Ito ay naging handa na si Clayton para dito. Ito ay isang maling alarma lamang na nag-alala sa kanya nang wala. Malinaw at banayad ang tono ni Clayton habang ngumiti siya at tinanong siya. Gusto ko orihinal na gumawa ng mga bagay ng tahimik at hindi inaasahan na maririnig mo ang tungkol dito. Sino ang nagsabi sa iyo? Nakaramdam siya ng kasalanan sa pag-alala sa kanya. Tumahimik si Nicole bago siya sumagot, Eric Ferguson. Hindi niya ito itinago para kay Eric dahil hindi siya nakagapos ang anumang mabuting hangarin nang sinabi niya sa kanya ang balitang ito. Nawala ang ngiti ni Clayton. Ilang sandali ay pinaliit niya ang kanyang mga mata at hinatak ang kanyang mga labi. Si G6 Ferguson ay nababahala pa rin sa akin, ha? Inaasahan lang niya ang pagdaragdag ng insulto sa iyong pinsala. Si Nicole ay nag-snort ng basta-basta sa isang nagagalit na ekspresyon na mayroon bang kamay si Eric sa paglipat ni Isaac. Kailangan mo ba akong tulungan ka? Maaari ko ring alisin siya. Tiningnan ni Clayton ang kanyang kakaiba sa isang complicated expression. Mahirap sabihin. Kinamumuhian ni Isaacs ang aking lakas ng loob, kaya inaasahan kong ginawa niya ito. Kung si Ginoong Ferguson ay kasangkot dito ay mahirap pa ring sabihin. Natahimik si Nicole at hindi gumawa ng tunog. Nadama ni Clayton na medyo kakaiba si Nicole ngayon. Hinanap ka ba ni Ginoong Ferguson? Tumahimik si Nicole. Bumagsak ang boses ni Clayton. Binubuli ka niya. Sinulyapan siya. Bagaman kinamumuhian niya si Eric sa kanyang guts, hindi na kailangang gumawa ng isang malaking kaguluhan sa ibabaw nito. Lalo na sa likuran ni Clayton laban sa dingding, mas mahusay na huwag bigyan si Clayton ng mas maraming problema. Ito ay wala. Nakita ko lang siya kagabi nang dumalo ako sa cocktail party at nakaramdam ng inis. Kabanata 1149. So fake. Napabuntong hininga si Clayton, ngunit nadama niya na ang mga bagay ay maaaring hindi simple. Kung hindi man, bakit magiging wala sa pagkatao si Nicole kagabi? Hinaplos niya ang buhok ni Nicole. Ang kanyang banayad na tono ay medyo malabo. Nicole, masasabi ko sa iyo ang lahat ng lantaran, kaya hindi mo dapat itago ang anumang bagay sa akin, okay? Tumingin si Nicole sa kanya at tahimik ng ilang segundo. Tumanggo siya. Ito ay talagang wala. Si Eric ay uminom lang ng isa sa marami at nagsasalita ng walang katuturan. Nalaman ko ang tungkol sa iyong pagkalugi mula sa kanya. Sa oras na iyon, nababahala ako at nagagalit, kaya't nawala ang aking pagkagalit sa iyo. Paumanhin. Sa pagtatapos ng pangungusap, mas maliit ang kanyang tinig. Tumahimik din si Clayton ng ilang segundo. Ang kanyang tingin ay lalong nagkasala at banayad habang nakatingin sa kanya.
Ako ang humihingi ng paumanhin. Dapat kong sinabi sa iyo ng maaga. Huminga ng malalim si Nicole. Ngunit hindi ako nag-aalala. Galit lang ako na itinago mo ito sa akin. Ngumiti si Clayton at inabot ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Talaga. Kung ako ay nabangkarote, hindi tayo mag-asawa. Malinaw ang boses niya. Tumunog siya na parang nagbibiro siya, at tila medyo walang kabuluhan. Natigilan si Nicole at tumingin sa malayo. Ang kanyang mga tainga ay hindi sinasadya na nadama ng isang maliit na mainit. Ang mga salita ni Clayton ay naging mas mabilis ang kanyang puso. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Nicole ang kanyang sarili. Tumingin siya ng isang maliit na mapagmataas habang hindi niya sinasadya na hinawakan ang kanyang mga tainga at tumingin sa kanya. Sino ang nagsabing gusto kitang pakasalan? Kahit na nasira ka, kaya ko pa ring suportahan ka. Hindi kailanman nawala si Nicole sa mga tuntunin ng kapangyarihang pampinansyal. Si Clayton ay nababagabag. Bigla siyang tumawa. Hindi niya inaasahan na sasagutin ito ni Nicole. Ito ay talagang simple at krudo. Nag-shock si Clayton. Nakalimutan ko na ang kasintahan ko ay marumi. Mahinang ipinaliwanag ni Nicole, well, hindi eksakto. Hindi mapigilan ni Clayton ang pagtawa. Si Nicole ay orihinal na nag-aalala na hindi mahawakan ni Clayton na natulog lamang ng 2 oras. Gayunpaman, si Clayton ay hindi nakatingin sa lahat pagkatapos ng tanghalian. Napanood din nila ang isang bagong inilabas na pelikula na may malaking interes. Malinaw na itinuro ni Clayton ang mga pagkukulang ng anggulo ng pagbaril ng pelikula. Walang merito mula sa isang propesyonal na pananaw. Gayunpaman, napanood ni Nicole na may malaking interes dahil ang balangkas ay talagang kamangha-manghang. Sinabi ni Clayton, ang paraan ng pagsasagawa ng aktor na gumanap ay nagkaproblema din. Realistiko, kapag ang mga ducts ng luha ng isang tao ay pinasigla, ang kanilang mga capillary ay mapupuno ng dugo, kaya ang kanilang mga mata ay magiging pula, at ang luha ay dumadaloy. Ngunit ang mabagal na paggalaw na ito ay nagbigay ng isang malapit sa kanyang mga mata na sinusubukan nilang ipakita na ang pekeng pag-crying. Si Nicole, na nalubog sa balangkas, ay mahina na nagyelo. Tumingin siya kay Clayton at kinurot ang kanyang mga browser. Hindi siya mukhang nagbibiro. Tila si Clayton ay talagang sinusubukan na makahanap ng kasalanan sa pelikulang ito. Sa ngayon, ang pag-iyak ay nangangahulugang ang aktor ay may mahusay na mga kasanayan sa pag-arte. Ang mga aktor na may ganitong uri ng walang malasakit na kasanayan sa pag-arte ay maaari ring magkaroon ng maraming mga tagahanga. Hindi binibigyang pansin ni Nicole, ngunit matapos itong ituro ni Clayton, tila halata ito. Ang sinabi ni Clayton ay totoo. Ang 5 o 6 na segundo haba na mabagal na paggalaw na malapit ay mukhang isang maliit na pekeng sa puntong ito. Medyo pekeng, ha? Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at mukhang medyo hindi ka nais-nais. Ang box na ito ng pelikula ay binaril sa bubong sa sandaling ito ay pinakawalan, at ang kanilang pangunahing anggulo ng promosyon ay ang mga kasanayan sa pag-arte ng mga lalaki at babaeng nangunguna. Hindi ba iyon isang biro? Tumahimik si Nicole. Well, ito ay isang maliit na kapintasan. Pagkatapos ng lahat, namuhunan din ako dito. Kabanata 1150. Ang pera ay mahalaga. Bagaman naramdaman din ni Nicole na medyo labis na labis, ang tagagawa ng pelikula ay Falcon Entertainment, kaya ang box office ay direktang nauugnay sa kanyang kita. Kaya, hindi niya maiwalang bahala ang hindi mahahalagang maliit na kapintasan na ito. Ang pera ay mas mahalaga pagkatapos ng lahat. Tumingin si Clayton sa kanya at tumango. Well, ang paksa ay disente. Malakas niyang sinubukan na isave ang sitwasyon. Sumang-ayon si Nicole at tumango ng awkwardly. Matapos mapanood ang pelikula, 4:00 na. Ang dalawa sa kanila ay ginulo habang sinamahan nila ang bawat isa upang panoorin ang pelikula. Sa katunayan, hindi sila nakatuon sa pelikula. Tumingin si Nicole sa relo niya. Hindi ka talaga aalis. Manatili ka ba rito ng ilang araw? Tumawa si Clayton. Inaasahan mo ba akong umalis? O ayaw mo akong pumunta? Si Nicole ay hindi nagsasalita at naisip sa kanyang sarili, kailangan ba niya akong panunokso sa lahat ng oras? Bumantong hininga si Clayton. Well, kahit na ayaw mo akong umalis, hindi ko ito matutulungan. Mayroon akong flight sa gabi upang iyong kalayaan.
May 7 oras pa rin upang pumunta. Nang marinig iyon ni Nicole, alerto siya. Upang hanapin si Isaac. Hinaplos ni Clayton ang kanyang noo at itinaas ang kanyang kilay. Oo, kailangan kong makita kung paano siya tinitingnan ng mayabang sa sandaling ito. Tulad ng sinabi niya, biglang ipinagbigay alam sa kanya ng AI butler. Mr. Sloan, mayroong isang 181 centimeters na matangkad na katulong na lalaki na may 3 estranghero na nakatayo sa labas ng pintuan na naghihintay na makilala ka. Tumingin sa kanya si Nicole. Tumayo si Clayton. Hold on, babalik ako. Tumanggo si Nicole at napanood habang personal na nagpunta si Clayton upang buksan ang pintuan. Pagkatapos, narinig niya ang isang malabo na mga yapak. Mr. Sloan, saan natin dapat ilagay ang mga bagay? Sinabi ni Clayton, iwanan mo lang ito sa pintuan. Tumayo si Nicole at lumakad upang tumingin. Ang pintuan ay nakasalansan kasama ang lahat ng mga pangunahing tatak na walang puwang upang maglakad. Tumayo doon si Nicole. Siya ay dumbstruck. Lahat ay inilagay doon. Ang katulong ni Clayton ay magalang na nagsalita. Narito ang lahat ng mga bagay. Hahayaan ko muna silang umalis. Tumanggo si Clayton at nasiyahan. Inabot niya at sinenyasan si Nicole na lumapit upang magkaroon ng pagtingin. Gusto mo ba? Ito ang mga bagay na inilalagay mo sa listahan. Hindi mo ba sinabi na gusto mo sila? Si Nicole ay sumulyap. Ang ilan sa kanila ay mukhang pamilyar dahil sila talaga ang mga bagay na hiniling niya sa kanya na bilhin, ngunit ano ang nangyari sa iba? Itinuro ni Nicole ang isa sa mga madilim na berdeng bag. Kailan lumabas ang kanyang paboritong bag kasama ang isang hindi mailalarawan na pangit na bag? Hindi ko ito hiniling, hindi ba? Kaya, binili ba niya ang mali? Naisip ni Nicole. Tumahimik si Clayton. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curly. Binili ko ang bawat kulay ng modelo na gusto mo, at binili ko ang alahas, diamante, mga anti-gang quadro, at kaligrapya sa isang auction. Kinurot ni Nicole ang kilay niya. Mga anti-gang quadro na gawa at kaligrapya. Tumanggo si Clayton. Kung hindi mo gusto ito, maaari mo itong ibigay kay Chairman Stanton. Tiyak na gusto niya ito. Hindi nagsalita si Nicole. Naiintindihan ko sa wakas kung saan nagmula ang pag-ugali ni Lil Michael. Ito ay eksaktong katulad ni Clayton. Nakita ni Clayton ang kanyang napunit na ekspresyon at ngumiti habang nagsalita. Kung talagang hindi mo ito matatanggap, piliin lamang ang mga gusto mo. Dadalhin ko sila sa ibaba sa iyo. Ang natitira ay maaaring ibigay. Anyway, sa kanilang katayuan, imposibleng ibalik ang mga kalakal, lalo na kung sila ay pasadyang ginawa mula sa Europa. Tumanggo si Nicole. Oo, iyon lang ang paraan. Orihinal na, inilaan ni Nicole na personal na magpadala. Si Clayton ay nasa paliparan sa gabi, ngunit si Nicole ay umaani, kaya sinabi ni Nicole kay Clayton na gisingin siya kapag oras na. Bilang isang resulta, nagising lamang si Nicole sa susunod na araw. Inunat ni Nicole ang kanyang likuran at inaantok na mata. Bigla, napagtanto niya na ang kapaligiran sa paligid niya ay hindi pamilyar at walang laman. Kung hindi siya natulog sa panauhin ni Clayton, naisip niya na ang pagbabalik ni Clayton ay isang panaginip lamang. Kabanata 1151. Nagpapakita ng kayamanan sa isang mababang profile. Sa hindi inaasahan, iniwan ni Clayton ang kanyang sarili. Agad na kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nakita ang isang tala na pinindot sa ilalim. Maaari akong mag-iwan ng madali kapag natutulog ka ng magandang gabi. Good night, baby. Matagal nang nagyelo si Nicole. Ang kanyang puso ay matamis at maasim sa lahat ng uri ng emosyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-click sa isang app, at nakita ang mensahe ni Clayton na 5 AM. Ligtas lang akong nakarating. Magandang umaga sa iyo. Ang sulok ng labi ni Nicole ay curly. Agad siyang sumagot. Magandang umaga, Ginoong Sloan. Si Clayton ay gumawa ng isang mabilis na paglalakbay, na napasaya si Nicole na masayang masaya siya sa buong araw. Hindi siya pumunta sa opisina at dinala ang maingat na napiling mga regalo sa kotse para kina Yvette at Julie. Napakagandang maging bestie niya. Si Julie ay nasa set. Naisip ito ni Nicole at kinuha ang mga pangit na malaking bag ng tatak at damit sa kotse. Hindi talaga maintindihan ni Nicole kung paano maaaring maging mabuti ang panlasa ni Clayton at masama sa susunod. Sa set.
Tiningnan ni Julie ang mga malalaking bag ng tatak na random na nakasalansan ng isang bangkos ng murang pakyawan na kalakal at biglang naramdaman ang clench ng kanyang puso. Parang gusto niyang bumili ng malaking bahay upang maiimbak ang mga ito. Ano ang ginagawa mo dito? Ipinapakita ang iyong kayamanan. Pinahihit ni Nicole ang mga mata kay Julie. Nagkiding ka ba? Mayaman ako kaya alam ito ng buong mundo, kaya bakit kailangan ko ring ipakita ang aking kayamanan? Iyon ay tulad ng isang smear sa kanyang pagkatao. Itinuro ni Nicole ang isa sa upuan ng pasahero. Ito ay para sa iyo. Hindi mo ba nabanggit na gusto mo ito dati? Sinulyapan ito ni Julie at tiningnan si Nicole sa pagkabigla. Pagkatapos ay sinabi ni Nicole habang tinuro niya ang likuran. Hindi ko maangkop ang mga ito sa aking dressing room, at naisip ko na baka gusto mong gamitin ito para sa paggawa ng pelikula, kaya't iwanan ko lang ito sa iyo. Maaari mong gawin ang nais mo sa kanila. Tanong ni Julie, napakalaki ng iyong dressing room, kaya paano hindi ito magkasya? Malinaw na ayaw lang ni Nicole na ilagay ito sa kanyang dressing room. Hindi man niya nais na makita sila. Ngumiti si Nicole. Mangyaring tulungan mo lang akong mapupuksa ito. Hindi nagsalita si Julie. Tumawa siya at tinawag ang props team. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ng koponan ng props ang napakaraming mga branded na kalakal na masayang nakasalansan sa kotse. Nagsalita si Julie sa gilid. Mangyaring ilipat ang lahat ng ito sa likuran upang magamit bilang mga props. Naaalala ko na may ilang mga eksena kung saan ang babaeng nangunguna ay kailangang magkaroon ng mga bag ng taga-disenyo, di ba? Ang mga bag dito ay maaaring magamit ang lahat. Kunin silang lahat. Umiling-iling ang manager ng props at tiningnan si Julie. Miss Nixon, saan ka nakakuha ng napakaraming magagandang kalidad na knock-off? Mukha silang tunay. Maaari mo bang bigyan ako ng impormasyon sa pakikipag-ugnay sa nagbebenta? Sa susunod na kailangan natin ng higit pa, maaari kaming makipag-ugnay sa taong iyon. Natigilan si Julie. Ngumiti si Nicole at lumabas mula sa likuran ng kotse habang umiling-iling siya. Kailangan mong makuha ang mga ito sa counter sa Europa dahil totoo sila. Sa sandaling nakita ng manager ng props si Nicole, nagyelo siya. Miss Stanton. Ngumiti si Nicole at tumanggo sa pagbati. Dinala ito ni Nicole. Sa palagay mo ba kailangan niyang bumili ng mga knock-off? Ang bawat isa sa mga ito ay mga item na may malaking pangalan na nagkakahalaga ng 6 o 7 figure, gayon pa man sa tingin mo pa rin sila ay kumatok. Tiningnan ni Julie ang props manager nang walang pasubali. Hinawakan ng manager ng props ang kanyang ulo sa kahihiyan. Humihingi ako ng paumanhin. Pangunahin ito dahil ang mga pelikula ay karaniwang hindi gumagamit ng mga tunay na kalakal dahil walang gumagamit ng totoong bagay. Bilang isang prop, kaya, sinabi ni Nicole, okay lang. Mabilis na ilipat mo sila. Madaling tumanggo ang manager ng props at maingat na inilipat ang tumpok ng mga mahahalagang bagay tulad ng may hawak siyang ginto. Kabanata 1152. Ang kababaihan ay hindi maaaring masira. Ferguson Corporation. Ang tanggapan ni Eric ay sobrang lamig. Sa panahong ito, ang kalagayan ni Eric ay nagsimulang bumalik sa estado bago ang diborsyo. Siya ay nagpapalabas ng isang uri ng malakas na panginginig na nagmula sa mga buto. Maingat na nagtrabaho ang buong kumpanya. Kahit na si Mitchell ay hindi maiiwasang naging mahit ni Eric ng ilang beses. Umupo si Eric doon sa mga anino habang siya ay natatakpan sa isang siksik na ginaw. Ang radiant Keith Ludwig ay nakaupo sa tapat ni Eric. Ang kanilang mga ekspresyon ay simpleng mundo na magkahiwalay. Si Toto ay labis na nag-aatubili upang pakainin ang mga isda sa tanggapan ni Eric. Ang dalawang isda na nagkakahalaga ng ilang daan-daang libo bawat isa ay na-overfed ni Toto at namatay. Sa kabutihang palad, hindi nalaman ni Eric. Pinutok ni Toto ang kanyang mga tainga upang mag-eavesdrop. Tumawa si Keith sa isang matindi na tinig. Ferg, kailangan mo lang kagatin ang bala at maging walang awa. Hindi masisira ang mga kababaihan. Tingnan mo, bumalik si Livia sa aking tagiliran ngayon, hindi ba? Umupo si Eric doon na may malinaw at malamig na mga mata. Itinaas niya ang kanyang mga talukap ng mata at mukhang walang malasakit. Kung si Keith ay hindi dumating upang ibahagi ang kanyang kagalakan ng tagumpay, hindi sana nasa kalagayan si Eric na makita siya. Anong istorbo?
Ang huling oras na uminom si Eric at sinubukan na abalahin si Nicole, nakita niya sa pamamagitan ng kanyang kasuklam-suklam na mga saloobin ngunit wala siyang ginawa. Gayunpaman, ang tahimik na siya, mas nagpanik siya. Si Eric ay nakuha ni Mitchell na makipag-ugnay kay Logan ng maraming beses. Nais na makilala siya sa ilalim ng pagpapanggap ng negosyo, ngunit tinanggihan siya. Paano niya hindi napansin ang saloobin ni Nicole? Naramdaman ni Eric na si Nicole ay lumayo at mas malayo sa kanya. Sinisisi niya ang sinumpa na Keith na ito para sa ideyang iyon. Kaya, talagang ayaw ni Eric na makita si Keith. Nakakakita ng katahimikan ni Eric, pinalaki ni Toto ang lakas ng loob na mag-interject. Mr. Ludwig, narinig ko ito dahil buntis si Miss Lehman. Natigilan si Keith at tumawa. Napakahusay mo informed. Sinabi sa iyo ni Ferg, di ba? Hindi lang niya ito sinabi, ngunit alam kong dapat siyang magselos. Si Eric ay walang pasubali na tumingin sa mga dokumento na umaasa na si Keith ay sapat na makatuwiran na umalis. Kinausap ni Keith na may malaking interes. Pagkatapos ng lahat, naremedyo ko ang sitwasyon sa oras. Tingnan, bumalik na siya sa aking tagiliran kahit na matapos ang buong farce na iyon sa aming muling pagtanggap sa muling pag-aasawa. Sinabi ni Toto, paano nagpa siya si Miss Lehman? Ito ba ay dahil sa bata? Humigop si Keith ng kape at ngumiti. Sinisi lang niya ako sa hindi pag-save ng kumpanya ng kanyang ama sa una, kaya't itinatag ko muli ang kumpanya para sa kanya kahit na hindi ito may iwan. Presyon sa kanya, natural na hindi siya sumuway. Nagtaka si Toto. Ngunit hindi ba siya nakikipag-date sa batang master na si Nathaniel? Ha? Nasabi ko na hindi sila lalayo. Si Nathaniel sa showbiz at may higit na mga iskandalo kaysa sa ginagawa ko, kaya ang paghahambing sa aming dalawa, ang kanyang old ay natural na nagustuhan ako, kaya nag-produce na kami ng anak. Tumanggo si Toto sa pag-unawa. Ito ay talagang napakatalino. Kaya, dapat mong hikayatin ang iyong boss na maging mas walang awa. Sa lakas ni Eric, madali itong pigilan ang isang babae. Sinulyapan ni Keith si Eric. Si Toto muttered, si Miss Stanton ay hindi ordinaryong kababaihan. Mayroon siyang buong pamilyang Stanton na sumusuporta sa kanya. Hindi mo rin kayang manggulo sa kanya, kaya sino ang maglakas loob na idikit ang kanilang mga leeg? Natatakot ako na ang pagbabayad ay darating lamang ng mas mabilis. Kabanata 1153. Hindi mula sa puso. Naririnig ang mga salita ni Toto, tumahimik si Keith at tumawa. Ibinaba ni Keith ang tasa ng kape sa kanyang kamay ng labis. Sa palagay mo ba ay ang mga taktika ni Eric ay diretsyo na mag-iwan ng katibayan? Kapag nangyari ang anumang mangyari, si Clayton Sloan ay natural na mawawala. Ang kilay ni Eric ay baluktot. Ang kanyang mukha ay naging walang malay na glum. Tumingin si Toto sa ekspresyon ni Eric at ibinaba ang kanyang tinig. Si Miss Stanton ay hindi isang masunurin na tao. Kung hindi man ay hindi siya hihiwalay. Si Miss Lehman ay may mabuting pag-uugali at walang magandang background sa pamilya tulad ng pamilya Ludwig, kaya syempre, si Miss Lehman ay magkakaroon ng maraming mga alalahanin. Kahit ngayon kung sumasang-ayon siya na makasama ka, hindi kinakailangan mula sa puso. Sa sandaling sinabi ni Toto na, ang silid ay hindi maipaliwanag na tahimik. Itinapon lamang ni Toto ang isang balde ng malamig na tubig sa ulo ni Keith, kaya't si Keith ay mukhang hindi nasisiyahan. Siyempre, alam ni Keith kung bakit pumayag si Livia na bumalik sa kanya, at tiyak na hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil muling itinatag ni Keith ang negosyo ng ama ni Livia at ang lola ni Livia ay may sakit at hindi mabubuhay nang wala siyang tulong. Ang pagbubuntis ni Livia ay walang higit pa sa isang dahilan sa mga tagalabas. Ayon sa karakter ni Livia, ang kanyang pagpapasya ay hindi magbabago dahil sa isang bata. Ito ay lamang na walang dahilan kung bakit tatanggihan ni Livia si Keith dahil ang lahat ay nagtrabaho sa kanyang pabor. Nang biglang binuksan ni Toto ang dahon ng igos na ito, nadama ni Keith na ito ay masyadong malupit. Hindi mula sa puso. Nihok ni Keith ang kanyang mga labi at pinakawalan ang isang malamig na pagtawa. Hanggat kasama niya ako, katapatan o kung ano man ay hindi mahalaga. Anyway, ang kanyang puso ay babalik sa akin ng maaga o huli. Ngayon, walang sasabihin si Toto. Si Keith ay talagang makapal na balat, at ang kanyang mga taktika ay talagang mas malala kaysa sa isang rogue. Naaawa lamang na hindi sinabi ni Toto na huwag sabihin ito.
Inaasahan lang ni Toto na hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay si Eric. Sa kabutihang palad, ang mukha ni Eric ay walang ekspresyon. Ferg. Nais pa rin ni Keith na ipagpatuloy ang pag-brainwash ni Eric, ngunit walang tiyaga na isinara ni Eric ang computer at tumayo. Mayroon akong hapunan na dadaluhan. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Keith, sino? Golden Sea Corporation. Walang paraan. Ang taong iyon ay patuloy na nagpapakilala sa kanyang anak na babae sa akin, sino pa ang nasa ilalim ng date? Paano niya masasabi sa kanyang sarili na sabihin iyon? Si Keith ay walang tiyaga at nais lamang na lumayo sa kanya. Ang mukha ni Eric ay malabo at malamig. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang Amerikana at naglakad palabas. Sina Keith at Toto lamang ang naiwan sa opisina. Ang dalawang tao ay tumingin sa bawat isa. Tumayo si Keith nang walang pasalita at kinuha ang kanyang Amerikana. Aalis din ako. Babalik ako mamaya. Huminga si Toto ng isang buntong hininga. Palm, Ginoong Ludwig. Si Toto ay isang masigasig na matchmaker at tiyak na hindi may lalagay ang isang babae sa isang mahina na posisyon. Tattle bar. Naging masaya si Nicole buong araw. Sa gabi, tinawag siya ni Yvette para uminom. Tulad ng malapit nang pumasok si Nicole sa pribadong silid, may lumabas na wala kahit saan at hinawakan ang kanyang palso. Nicole, nandito ka rin. Nagulat si Nicole. Ang boses na iyon ay pamilyar. Nang lumingon siya upang tumingin, nakita niya si Hailey, ang anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation. Tumahimik si Nicole at huminga ng hininga. Ikaw. Si Hailey ay may ganitong makapal na pampaganda ng mata na halos hindi siya nakilala ni Nicole. Ang teenager ay nagbihis din ng mga malagkit na damit na may malalaking sequins na sumasalamin sa kanila. Ang bag na dala niya ay kakaibang hugis at napakamahal. Ang get-up ni Hailey ay napakapangit. Talagang nag-alinlangan si Nicole sa kahulugan ng fashion ng mga bata sa mga araw na ito. Gayunpaman, upang mapanatili ang pagpapahalaga sa sarili ni Hailey, pinigilan ni Nicole ang kanyang bibig. Ano ang nagkataon? Dumating ako sa pagdiriwang kasama ang ilang mga kaibigan at hindi inaasahan na makita ka. Kabanata 1154. Ang pagkakaroon ng kasiyahan. Nang makita ni Hailey si Nicole, nasasabik siya bilang isang tagahanga na nakikita ang kanyang idolo. Nakalimutan ni Hailey ang lahat. Hindi man lang naintindihan ni Nicole kung saan nanggaling ang sigasig in Hailey. Ito ay lubos na nagkataon. Mayroon akong appointment sa isang tao, kaya hindi ako maaaring manatili at makipag-chat sa iyo. Makita tayo mamaya. Malapit na lang umalis si Nicole nang mapigilan siya ni Hailey. Sa iyong mga kaibigan. Maginhawa ba kung umupo tayo? Ang aking mga kaibigan ay talagang gusto mo at sabik silang makilala ka. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay mahina na tumigas. O hindi ko nais ang isang pangkat ng mga batang wala pang edad na panoorin kung paano ako nalasing. Ang eksenang iyon ay masyadong kakatakot na isipin. Tulad ng malapit nang tumanggi si Nicole, tumingin si Hailey sa likuran niya at binati ang kanyang mga kaibigan. Hoy, nakita ko si Nicole. Sinabi ko sa iyo na kami ay mabuting magkaibigan. Inanyayahan niya kami sa kanyang pribadong silid upang mag-party. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Kailan ko sila inanyayahan? Wala akong naalala na ganon. 5 o 6 na teenager na tungkol sa edad ni Hailey at nagbihis sa parehong estilo tulad ng pagtakbo ni Hailey kay Nicole. Sapat na, ito ang pinakapopular na estilo para sa pangkat ng edad na ito. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay kumislot. Wala siyang pagpipilian kundi itulak ang bukas ng pinto at anyayahan sila. Lahat ay nasa sabik. Si Yvette ay nakatayo at kumakanta ng malakas, habang si Julie at si Ian ay nakaupo na malayo kay Yvette na sinusubukan na wala sa kanyang saklaw, na kumikilos na hindi nakikita. Kaagad, tumigil ang musika. Tumangala sila sa direksyon ng pintuan. Ang isang pangkat ng mga teenager na may makulay na tinina na buhok ay lumitaw sa pintuan, nag-chat habang naglalakad sila. Natigilan silang lahat. Gayunpaman, sa likod ng mga teenager ay isang asya na mukha ni Nicole, at nabigla rin. Nicole, magsisikap ka ba sa edukasyon? Sa kanilang mapa ng karera, hindi pa rin nila naabot ang lawak ng pag-aalaga sa kapakanan ng publiko. Tinikom ni Nicole ang labi niya at tumawa. Tinuro niya si Hailey, na nasa tabi niya. Ito si Hailey, ang anak na babae ng Pangulo ng Golden Corporation.
Kami ay magkakilala, at ito ang kanyang mga kaibigan. Ang tatlong tao ay tumango, dumbfounded. Agad na tumayo si Ian. Lalabas na ako upang tumawag. Pagkatapos ay tumakas siya sa silid. Naging masaya si Ian, hindi magturo sa mga bata. Sina Yvette at Julie ay tumingin kay Ian na may inggit. Inilipat lang ni Nicole ang kanyang mga mata at hindi gumawa ng tunog. Lahat, huwag mag-atubiling umupo at mag-order ng anumang nais mo. Ang aking treat. Ngumiti si Yvette at binati ang lahat. Umupo si Nicole sa gilid. Pinch ni Yvette ang baywang ni Nicole tulad ng naupo si Nicole. Ano ang nangyayari? Dahil kailan ka naging pamilyar sa Princess of Golden Sea Corporation? Tumingin si Nicole sa kanyang walang magawa. Si Ava York, na laban sa akin dati, halos naging ina ni Hailey. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko, nakuha ito. Binigyan siya ni Yvette ng isang hinlalaki. Hindi siya nagsasalita. Galing. Ibinigay ni Julie si Nicole ng isang baso ng juice. Kalimutan ito. Kailangan nating magtakda ng isang halimbawa para sa mga menor de edad na ito, kaya hindi tayo makainom ngayong gabi. Tumango si Nicole. Bigla, ang sofa sa tabi ni Nicole ay bumagsak habang si Hailey ay nasa sabik na umupo sa tabi niya. Regular ba kayong mga lalaki dito? Hindi pa kami nasa pribadong silid na ito. Tila sarado ito sa publiko. Ito ba ay exclusive sa iyo guys? Ngumiti si Nicole. Alam ba ng iyong ama na nandito ka? Umungol si Hailey. Agad na sangk ang mukha niya. Ang paksa ay matagumpay na nabago. Dahil ang kanyang sariling pag-aasawa ay nahulog, nagsisimula siyang ilagay ang kanyang pag-asa ng isang alyansa sa kasal sa akin. Dapat ko lang nalinisin ang isang vixen. Ang mga sulok ng mga mata ni Nicole ay umiikot. Ikaw. Si Nicole sized up Hailey. Ang batang babae na ito ay hindi tumingin sa lahat ng angkop para sa pag-aasawa. Kabanata 1155. Turn out to be losers. Tumango si Hailey. Gusto pa ng aking ama na maging kaibigan ko si Rick Playboy Keith Ludwig. Ito ang pangalawang kasal ng taong iyon. Magiging bulag ako kung gusto ko siya. Si Nicole, Yvette, at Julie ay dumbfounded. Ngunit sa kabutihang palad, hindi nagtagal matapos itong mabanggit ng aking ama, muling isasagawa ni Keith Ludwig ang kanyang walang asawa na asawa. Nakatakas ako sa isang sakuna. Inunat ni Hailey ang kanyang likuran at ngumiti ng smugly. Tinanong ni Nicole, ang iyong ama ay sumuko na naghahanap ng isang ina para sa iyo. Sagot ni Hailey, nakakahiya siya ngayon, kaya kailangan niyang sumuko. Ang vixen na iyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa aming pamilya. Ang aming reputasyon ay naghit, kaya't kung saan ang kagalang-galang na mataas na lipunan ay magugustuhan pa rin ang aking ama. Natatakot siya na ang mga babaeng nag-uumpisa sa paglapit sa kanya ay magiging katulad sa vixen na iyon, kaya't simpleng sumuko siya. Tumawa si Yvette sa gilid at pinahihit ang kanyang baso kasama si Hailey. Ang iyong ama ay mukhang hindi mapakali. Maraming mga diborsyado at byuda na mayamang kababaihan sa bilog, at ang mga taong iyon ay maaaring maging agresibo. Paalala ni Julie kay Yvette. Huwag maging isang masamang impluwensya sa mga bata. Ang ilang mga batang babae mula sa hindi kalayuan sa tubo at excited na iminungkahi. Maglaro tayo ng laro. Lahat ay tumingin sa kanya. Maglalaro ba tayo ng katotohanan o maglakas loob? Naisip ni Nicole, Julie, at Yvette, wow, kung paano cheesy. Ang iba pang mga batang babae ay nagkakaisa na sumang-ayon sa panukala ng batang babae na iyon, kaya't nasa sabik sila. Malinaw, ang panig ni Nicole ay higit pa, kaya maaari lamang silang makinig sa iba. Ang tatlo sa kanila ay hindi nais na maglaro mag-isa, kaya't team sila. Sa hindi inaasahan, agad na sumang-ayon si Hailey at ang mga batang babae. Orihinal na, ang tatlo sa kanila ay lubos na natatakot na pag-iisip na sila ay magiging kalaw-angin. Bilang isang resulta, tiningnan ni Nicole at Julie si Yvette sa paghanga. Nanalo sila ng 2 laro ng sunod-sunod sa 3. Hindi rin inaasahan ni Yvette na ang mga teenager ay magiging mga talo dahil tila medyo mapagkompetensya sila. Hindi niya maiwasang pigilan ang kanyang pagtawa. Cleared niya ang lalamunan niya. Kayong mga batang babae ay nasa ilalim ng edad, di ba? Kalimutan ang pag-inom. Bakit kayong mga batang babae ay maglakas loob? Si Hailey at ilang mga kaibigan ay tumingin sa isa't isa.
Bagaman nawala sila ng lubusan, ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pinahihintulutan silang umamin ng pagkatalo at yumuko. Oo naman, anong manggauhas? Nagkatinginan sina Nicole at Julie. Mabilis na naisip ni Yvette ang tungkol dito at tumalon sa tuwa. Paano ang tungkol dito? Ang mga batang babae ay maaaring pumasok sa isang random na pribadong silid at gumawa lamang ng isang kuneho na walang sinasabi. Si Hailey at ang mga batang babae ay may kasuklam-suklam na mga titig habang nakatingin sa isa't isa. Ngumiti si Yvette. Mabuti kung hindi mo nais na gumawa ng isang bagay na simple. Hindi kami maglaro pagkatapos, dahil ang mga batang babae ay hindi makayanan ang higit pa kaysa rito. Si Hailey at ang mga batang babae ay nagpahid ng kanilang mga ngipin. Sino ang nagsabi na hindi namin ito gagawin? Hindi masyadong maraming hawakan. Hindi namin inaasahan na ang iyong mga kinakailangan ay napakababa. Ngumiti si Yvette at tiningnan sila. Okay kung gayon, maaari kang manguna. Magsama tayo. Huminga ng malalim si Hailey at tumayo ng walang takot. Inilunsad pa niya ang kanyang mga manggas. Tayo. Huwag kang mag-alala, baka wala sa loob kapag itinulak namin ang bukas ng pinto. Itinaas ni Hailey ang kilay niya kay Yvette. Tumawa si Yvette. Kayong mga batang babae ay maswerteng kung wala. Si Hailey ay disdainfully lumingon at pinangunahan ang iba. Tumawa sina Nicole at Julie at tumayo upang sundin ang mga ito. Mabilis na sumunod si Yvette. Hayaan natin at suriin ito. Hindi nagsalita si Julie. Bunny hop. Sa palagay mo ba nasa kindergarten kami? Ito ay isang laro ng bata-friendly, okay. Tumawa si Nicole. Anyway, walang pinsala sa dare na ito dahil hindi ito mapanganib. Sa kabaligtaran, medyo maganda ito. Ito ay isang bar, kaya kahit na ang isang tao sa pribadong silid ay nabalisa, marahil ay hindi sila masyadong nagmamalasakit. Ito ay magiging kagiliw-giliw na panoorin. Kabanata 1156. Ito ay isang kahihiyan. Dahan daw ang sumunod si Nicole sa likuran at napanood habang pinili ni Hailey at ng kanyang mga kaibigan ang pinakamalayong pribadong silid, nag-aalangan habang nakatayo sila sa harap ng pintuan. Si Yvette ay ngumiti ng makahulugang mula sa likuran. Nagtaka si Nicole at nadama na may nawala. Bigla, kumatok si Hailey at ang kanyang mga kaibigan sa pintuan at pumasok sa loob, pagkatapos ay nagsimulang mag-hop tulad ng mga rabbits. Sa sandaling binuksan ang pinto, ang tunog sa loob ay bumauha. Ito ay naging hindi ito tahimik sa loob. Ang pribadong silid na ito ay nagkaroon lamang ng pinakamahusay na soundproofing. Pagkatapos, ang galit ng isang lalaki ay nagmula sa loob. Hailey, nabaliw ka na ba? Nagkatinginan sina Nicole at Yvette. Pareho silang naririnig na ang tinig na ito ay hindi kabilang sa pangkat ng mga teenager. Ang mga tao sa pribadong silid ay nakakagulat na alam kung sino si Hailey. Kasunod nito, sumigaw si Hailey. Paano ka nakarating sabi mo hindi mo kaya? Panuurin ang iyong sarili. Anong kahihiyan? Pumunta si Nicole sa pintuan at narinig ang tinig. Ito ang ama ni Hailey, ang pangulo ng Golden Sea Corporation. Naririnig niya ang tunog ng baso sa loob, na tunog ng matindi. Ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Ang mga tao sa loob ay umatras ng labis na tulad ng isang mouse na nakakita ng isang pusa. Si Hailey ang huling naubusan ng isang huff. Malinaw ang mukha niya. Nakatayo pa rin si Nicole na nakasimangot. Hailey, dapat ba akong pumunta at ipaliwanag para sa iyo? Hindi na kailangan. Kami ay mas tunay kaysa sa kanya. Walang saysay na ipaliwanag sa mga taong may masamang isip. Galit na umungol si Hailey. Ayoko nang banggitin. Ayokong magpatuloy sa paglalaro. Aalis na ako, maaari kayong magpatuloy. Pagkatapos nito, umalis si Hailey sa isang huff. Bagaman ang mga kamag-aral ni Hailey ay walang sapat na kasiyahan, imposible para sa kanila na manatili sa sitwasyong ito. Sinundan ng mga teenager si Hailey at umalis. Bumalik muna sina Nicole at Julie sa pribadong silid. Pagkatapos ay lumakad si Yvette pabalik. Si Hailey ay talagang hindi mapakali upang pumili ng isang pribadong silid kasama ang kanyang ama sa loob. Alam mo na. Tanong ni Nicole. Paano? Alam ko lang na ang pribadong silid na iyon ay may pinakamahusay na tunog ng tunog, kaya dapat mayroong isang tao sa loob. Hindi ko inaasahan na ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay nakakaaliw sa mga panauhin sa loob.
Tumawa si Yvette. Tumawag pa siya ng ilang mga escort upang aliwin ang mga panauhin. Kung hindi man, bakit galit na galit ang binibini na iyon? Medyo mahirap sabihin kung sino ang higit na nakakahiya sa kanila. Ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nakikihalubilo at nag-upa ng mga escort ay isang pangyayari sa common. Ang kalakaran na ito ay tila pinakalaganap lalo na sa ganitong uri ng maliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Narinig ito ni Nicole at nakaramdam ng sobrang inis. Sa sandaling iyon, nawalan din siya ng interes sa pananatili. Hinaplos niya ang kanyang mga templo at tumayo. Well, wala nang punto sa pananatili pa. Tumakas ng mabilis si Ian. Umalis na din tayo. Tumanggaw si Julie sa agreement. Kinurot ni Yvette ang kanyang mga balikat at hindi tumutol. Anyway, nakita na niya ang gayong drama, kaya tiyak na walang dahilan upang manatili. Bumalik si Nicole sa kanyang apartment. Kinuha niya lamang ang kanyang telepono upang makita ang mensahe ng sa isang app na ipinadala sa kanya ni Clayton. Sinabi niya na tapos na siya sa pakikitungo sa mga bagay sa Europa at babalik bukas ng umaga. Si Nicole ay walang malay nang ngumiti. Malinaw na mas mahusay ang kanyang kalooban. Ang proyekto ng AL ay may malaking tugon sa Europa. Bagaman hindi ito ipinagbili immediately, nag-apply sila upang sumali sa eksibisyon na nakakaakit ng lahat ng pansin ng komunidad ng tech. Hindi mabilang na mga order ay lumipad na, ngunit ang hangarin ni Clayton ay upang patatagin ang kanilang paninindigan. Ang medyanya na nangunguna sa pandaigdigang teknolohiya ng AL ay hindi nababagay sa 100 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon, nangyari ito. Kabanata 1157. Nais na makita ka ng karamihan. Ang paglalakbay ni Clayton ay maaaring ituring na isang tagumpay. Ang kanilang pananaliksik at pag-unlad ay hindi titigil at mapapabuti lamang. Si Clayton ay maaaring huminga ng isang buntong hininga sa oras na ito. Ang kanyang base sa bahay ay nasa Kalayaan. Si Clayton ay isang maalamat pa rin sa Wall Street. Inisip ni Nicole na babalik si Clayton sa Liberty matapos ang proyektong ito, ngunit napunta siya sa medyanya. Sa 2 araw na ito, ang stock market ay nasa kaguluhan sa Wall Street. Ang alingaw-ngaw ay si Clayton Sloan ay malapit ng mabagsak, at ang ilan sa kanyang mga pag-aari sa Liberty ay na-auction. Gayunpaman, biglang walang paggalaw ngayon. Ang balitang ito ay tila sinasadya na pinigilan at hindi maipaliwanag na nawala. Si Nicole ay may huling minuto na mahalagang pagpupulong, kaya hindi siya makakapunta sa paliparan upang kunin si Clayton, ngunit tumawag siya ng maaga upang ipaalam kay Clayton. Matapos ang pulong, nakita ni Nicole ang oras at naisip na si Clayton ay dapat na bumaba na sa eroplano, ngunit huli na para sa kanya na pumunta. Nang makita ang kanyang kusang hitsura, ngumiti si Logan at lumakad mula sa gilid. Pangulo, ang internet ay talagang buhay na buhay ngayon. Gusto mo bang tingnan? Sumimangot si Nicole. Ano pa ang naruroon upang makita? Itinaas ni Logan ang kanyang mga kilay. Siyempre, ito ang taong nais mong makita. Karaniwan siyang hindi maglakas loob na sabihin ito sa kanya, ngunit sa sandaling sinabi ni Logan, nadama ni Nicole na may mali. Hayaan mo akong makita ito. Umupo si Nicole at inatupag ang sarili sa kape. Agad na hinailan ni Logan ang live na broadcast sa kanyang computer. Ginoong Sloan, ipinakita ng iyong paglalakbay sa Europa ang mundo ng potensyal na pag-unlad ng sektor ng teknolohiya ng medyanya. Gusto kong tanungin kung kumakatawan ka sa Liberty o medyanya. Ang mga netizens ay napaka-curious tungkol dito. Mr. Sloan, pinaplano mo bang ilipat ang iyong negosyo sa medyanya ng lubusan? Maaari ko bang tanungin kung bakit? Ano ang pagkakataon na nagpapagana sa iyo sa medyanya? Totoo ba ang bitag sa Wall Street ng Liberty? Maaari mo bang bigyan kami ng higit pang mga detalye? Narinig ni Nicole ang mga tinig at bahagyang tumigas. Hindi niya inaasahan na marinig ang mga mamamahayag na nagtatanong sa mga katanungan kay Clayton. Tumingin si Nicole. Ang camera para sa live broadcast ay napakamatatag. Ang video na kinuha ni Clayton ay napakalinaw. Naglalakad siya sa isang plaid suit, personal na naglilinis ng isang malaking malite sa tabi niya habang ngumiti siya tulad ng isang ginoo. Ang eksenang iyon ay mukhang mayroong 2 magkakaibang estilo. Si Clayton ay tila hindi iniisip ang mga agresibong katanungan mula sa mga mamamahayag, ngunit hindi balak na palayain siya ng mga mamamahayag.
Shocked si Nicole ang kilay niya at pinapanood. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Si Logan ay nagubo at ipinaliwanag. Ang potensyal ng proyekto ay pinapaboran ng buong mundo, lalo na ang media niya. Lahat ay nanonood, kaya natural, ang bawat galaw ni Ginoong Sloan ay nakakaakit ng maraming pansin. Narinig ko na ang gobyerno ay interesado din sa pamumuhunan, kaya't sila ay nagpakilala sa mga mamamahayag na magpapatuloy upang galugarin ito. Maaaring hindi ito tama, ang pag-unlad ng proyekto sa media niya ay kailangang suspindihin. Ito ay maaaring kahit na ang pagpapalaglag sa gitna. Tumahimik si Logan at tumingin kay Nicole. Ito ay may kinalaman sa karangalan ng bansa, kaya maaasahan lamang natin na napagtanto ito ni Ginoong Sloan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata ng bahagya upang itago ang pag-aalala sa kanila. Siya ay walang pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay nag-ikot sa paligid ng rim ng kanyang tasa. Ang mukha niya ay mukhang solemn na din. Dapat paalala ni Nicole kay Clayton na ang gayong natitirang resulta ay nakasalalay upang maakit ng pansin. Ang proyektong ito ay binuo sa media niya. Kung ito ay naging kredito ng media niya, ang bawat hakbang na kanilang gagawin sa hinaharap sa media niya ay may inis. Gayunpaman, hindi ba malalaman ni Clayton ang puntong ito? Ang mga tagapagbalita sa screen ng computer ay agresibo pa rin na hinahabol ang tanong. Ang bawat hakbang na kinuha ni Clayton ay labis na mahirap, at ang kanyang ngiti ay mukhang walang magawa. Maaari lamang maabot ni Clayton ang kanyang kamay, eyepost ng bahagya, at eye clear ang kanyang lalamunan. Kabanata 1158. Hindi na kailangang maging off-site. Tumingin si Clayton sa relo niya. Ang kanyang bodyguard ay marahil ay naghihintay sa labas ngayon. Siya ay may banayad ng ngiti habang tumatawa siya. Lahat, ang karangalan na dinala ng proyektong ito ay kabilang sa bawat isa sa mga mananaliksik na hindi sa akin. Ito ay isang pagsulong na pag-aari ng lahat ng sangkatauhan at hindi ko rin personal na palayok na ginto. Kahit na lumaki ako sa kalayaan, ako pa rin ay medianian. Ako rin ay espesyal na nagpadala ng aking anak para sa pag-aaral sa media niya. Sigurado ako na ang lahat ay maipagmamalaki ng aming pambihirang tagumpay. Ngumiti si Clayton ng walang kamali-mali ng walang bakas ng kawalan ng tiyaga. Bagaman ang mga salitang ito ay hindi malinaw na pinapaboran ang isang panig, maaaring basahin ng isa sa pagitan ng mga linya na mahal ni Clayton ang media niya. Pinakawalan din ng mga reporter ang isang buntong hininga. Ang sitwasyon ay hindi na masyadong matindi. Sa oras na ito, ang mga bodyguard ni Clayton ay nagmamadali at mabilis na nagbukas ng isang landas para kay Clayton, na hinaharangan ang mga mamamahayag. Kinuha ni Clayton ang pagkakataon na umalis ng mabilis. Ito ang pagtatapos ng live na broadcast. Kalmado ang tingin ni Nicole, at ang kanyang puso ay malalim na hinalinhan. Matapos sumakay si Clayton sa kotse, tumunog ang telepono ni Nicole makalipas ang 2 minuto. Ipinakita ng caller ID na ito ay Clayton. Tumahimik si Logan. Hindi ko pa nakita si Ginoong Sloan na sobrang clingy. Matapos ang insidente sa paliparan, hindi ba dapat bumalik si Clayton at talakayin ang koponan tungkol sa pagpapakita ng isang nagkakaisang harapan sa publiko? Nasa kalagayan pa rin si Clayton na tawagan si Nicole. Naisip ni Logan. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at binigyan siya ng hitsura. Tumalikod si Logan at may magandang pakiramdam na iwanan ang tanggapan ni Nicole. Ang telepono ay tumunog ng ilang beses pa. Pagkatapos lamang ay kinuha ni Nicole ang telepono nang walang tigil. Hello, Nicole, alam mo ba kung nasaan ako? Magtataka ka sa lalong madaling panahon. Huwag kang mabigla. Ang boses ni Clayton ay nakaka-relax at mainit-init, hindi ang kaunting nakakainis. Tumawa si Nicole. Okay, nasa opisina ako. Ang mas malaki ang sorpresa, mas mabuti. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Hindi talaga siya pinipigilan, ha? Naghang si Nicole ang telepono. Wala pang 20 minuto, kumatok si Logan sa pintuan at pumasok. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Nicole na wala si Logan para sa anumang mga bagay sa trabaho dahil nakita niya ang kanyang ekspresyon at sinasadyang ngiti. Pangulo, may isang tao dito upang makita ka. Gusto mo bang makilala siya? Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tiningnan siya habang nakatiklop ang kanyang mga braso. Logan, medyo wala ka sa kontrol kani-kanina lamang, ha? Naglakas loob ka ring magpakasal sa akin ngayon.
Dapat ba kitang ibalik sa aking kapatid at hayaang alagaan kanya? Tumahimik si Logan. Hindi, hindi. Ayokong bumalik. Pangulo, mali ako. Si Logan ay napakataos-puso sa pag-amin ng kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan at hinayaan ang tao sa likuran niya sa opisina, pagkatapos ay maingat na isinara ang pinto na behind sa kanya. Sapat na, ito ay si Clayton, na nag-return lamang sa bansa. Ngumiti si Nicole. Bahagyang nagyelo ang kanyang tingin. Si Clayton ay bihis na katulad ng ginawa niya sa live na broadcast, kaya dapat na diretso siyang pumunta. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang ganap na magkakaibang pakiramdam na tao at sa TV. Ang Clayton sa harap niya ay mas tunay at mainit-init. Nang makita siya ni Nicole, ang komplikadong emosyon sa kanyang puso ay sumulong ng sabay-sabay. Labis siyang nag-aalala tungkol sa kanya ngayon, at sinasadya niyang pigilan ang sarili na mawala sa kanya. Ito ay naging gusto ng isang tao ay talagang gagawa ng isang miss at mag-alala para sa kanila. Tumayo roon si Clayton, umabot, at binuksan ang kanyang mga braso. Tiningnan niya si Nicole na may ngiti. Hindi ka talaga nagulat, ha? Nicole sniffled, ibinaba ang tasa, lumakad, at malumanay na niyakap siya. Ang kanyang mainit at nakapapawi na amoy ay agad na huminto sa dulo ng kanyang ilong. Ito ay pamilyar at nakakapreskong. Niyakap ni Clayton ang kanyang baywang ng mahigpit, nagbuntong hininga, at natagpuan ang kanyang buhok. Sa wakas ay hindi ko kailangang maging off-site kahit kailan. Napakahirap sa akin. Kabanata 1159. Ang desisyon ay sa iyo. Ang katawan ni Nicole ay nanigas ng bahagya. Bagaman mahirap talaga ito kay Clayton, sino ang magsasabi nito ng lantaran? Curled niya ang kanyang mga labi at sinabing, pagkatapos ay dapat kang makipag-usap ng isang mahusay na pahinga sa loob ng ilang araw. Bigyan ang iyong sarili ng bakasyon. Mainit na ngumiti si Clayton. Wala siyang kaunting hangarin na pakawalan siya. Natatakot ako na hindi ko kaya. Mayroon pa ring isang matigas na labanan na darating. Tumingin si Nicole sa kanya sa kawalan ng paniniwala. Isang bakas ng hindi mahahalata na kalupitan ay tumawid sa mga mata ni Clayton. Ang pamilyang Sloan ay nagtamo ng labis na pagkawala. Natatakot ako na hindi mapapanatili ni Isaac ang kanyang posisyon bilang CEO. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Paano mapapanatiling nakatago ang gayong malaking balita nang walang pahiwatig ng pagtagas? Ikaw na. Tumawa si Clayton. Siya ang nag-set up sa akin at nais na maikli ang aking mga stock. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, na manipulate ko ang stock market upang tumakas, ngunit ang pera ay napunta kay Isaac. Kaya, nakakuha siya ng lasa ng pag-shorting at pusta sa buong korporasyon ng Sloan. Tanong ni Nicole. Binigyan ni Clayton si Nicole ng isang nagpapasalamat na hitsura. Napakatalino niya at maaaring makuha ito ng maliit na pahiwatig. Hindi ang buong kumpanya, ngunit sapat na upang magdulot ng pinsala. Naisip ito ni Nicole. Tama. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Sloan ay may malalim na ugat sa kalayaan. Hindi lamang sila mabankrupt dahil sa ilang mga stock. Kahit na bobo si Isaac Sloan, mayroon pa ring maaasahang mga tao sa kumpanya na hindi may lalagay ang lahat ng mga itlog sa parehong basket. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang panahon ng pamilyang Sloan ay malapit nang matapos. Matapos sabihin ni Clayton na, tumagal ng ilang sandali para mapagtanto ni Nicole na ang dalawa sa kanila ay nagpapanatili ng yakap na posisyon na ito mula sa simula at hindi pa pinakawalan. Bagaman wala ng ibang tao sa kanyang tanggapan, napahiya pa rin siya. Agad niyang itinulak na parang walang nangyari at lumakad sa gilid ng sofa. Gusto mo bang bumalik at magpahinga? Malamang pagod ka mula sa paglalakbay. Hindi na ako pagod sa sandaling makita-kita. Ngumiti si Clayton at tiningnan siya ng kainahinala. Bakit hindi ka nagulat ngayon? Nagmamadali siya sa sandaling bumaba siya sa eroplano nang walang pagkaantala. Kapag nagkita ang kanilang mga mata, hindi makakatulong si Nicole ngunit ngumiti. Pagkatapos ay lumakad siya sa desk, inilipat ang monitor upang harapin si Clayton, at nag-click sa video. Ang live na broadcast ay agad na nag-play. Ang bawat galaw ni Clayton sa paliparan ay ipinakilala sa buong bansa, ngunit siya ay walang kabuluhan. Nabigla siya sandali, pagkatapos ay walang magawa na hinaplos ang kanyang kilay. Hindi nakakagulat. Hindi ko alam.
Tumingin si Nicole sa kanya ng may libangan. Ito ay isang mahusay, hindi maliwanag na sagot, ngunit hindi ito gagawa ng mga tao na nasiyahan. Iminumungkahi ko na talakayin mo ang mga countermeasures sa iyong kumpanya at maglagay ng isang pinag-isang harapan. Tumayo roon si Clayton at tiningnan siya ng malalim. Ano sa palagay mo? Sumimangot si Nicole. Ano ang kinalaman sa akin? Malalim at madilim ang tingin ni Clayton. Wala akong napakalalim na matuwid na konsepto ng pagiging internasyonal. Totoo na lumaki ako sa kalayaan, ngunit nakaligtas ako sa aking sarili. Tulad ng para sa Medianya, ang pangkalahatang kapaligiran ay hindi nakakalito sa tunog. Nicole, dadalhin mo ba akong matugunan ang iyong pamilya? Kung maaari, nais kong ilipat ang aking negosyo sa Medianya, kaya hindi ko kailangang lumihis mula sa aking layunin. Tiningnan ni Clayton si Nicole na may nakakahimok na mga mata. Ang desisyon ay hanggang kay Nicole lamang. Kung sinabi ni Nicole na dapat manatili si Clayton, pagkatapos ay ililipat niya ang focus ng kanyang buhay sa kanya upang siya ay maging pinakamalapit sa kanya. Hindi nais ni Clayton na iwanan si Nicole sa kanyang tahanan dahil sa kanya dahil kukuha siya ng inisyatibo upang pumunta sa kanya. May katahimikan sandali. Si Nicole at tikom ang labi. Oo naman, anumang oras. Kabanata 1160. Magkahawak kamay. Nang matapos si Nicole, nakaramdam siya ng nakaka-relax na para bang inilagay niya ang isang pasanin. Anyway, masaya siya kay Clayton, at hindi nila maaaring maging sa parehong katayuan ng relasyon magpakailanman. Kahit na magpakasal sila, nadama ni Nicole na hindi ito napakasama. Kahit na si Nicole ay dati ng laban sa pag-aasawa, kung ang kanyang kapareha ay si Clayton, maaari niyang isaalang-alang ito. Nang makita ni Clayton ang kanyang pag-aatubili kanina, ang nerbiyos sa puso ni Clayton ay nagpanik. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang sagot, parang ang sikat ng araw ay tinusok sa makapal na madilim na ulap at nag-iisa sa kanya. Ang pagkakaroon ng kanyang damdamin na kinikilala, na pinapaboran, nagustuhan, at ang pagkakaroon ng gantimpala na pag-ibig ay tulad ng isang maliwanag at dalisay na pakiramdam. Hindi malilimutan ni Clayton ang pakiramdam na ito sa sandaling ito. Biglang ngumiti si Nicole, kinuha ang kanyang telepono, at tiningnan siya ng ilang pag-aalangan. Gusto mo bang makilala sila ngayon? Tatawagan ko ang aking ama at kukunin siya upang mahuli ang ilang magagandang isda para sa tanghalian. Nagyelo si Clayton. Ang kanyang mukha ay malinaw na panahunan, hindi na ito dapat sa lalong madaling panahon. Medyo masyadong nagmamadali, at wala akong oras upang maghanda. Agad na tumawa si Nicole. Sige, kidding lang ako. Dahil ipinangako kita dati, hindi ako mag-backtrack sa huling minuto. Hindi na ito huli kahit na matapos mong gawin ang mga bagay na pamilya ng Sloan. Sa kabutihang palad, kidding lang siya. Tumingin si Clayton sa kanya na walang magawa. Naisip niya talaga na tatawag siya sa bahay kanina. Si Clayton ay hindi isang mahiyain na tao. Ito ay lamang na ang tatlong kapatid na Stanton ay lahat ng pambihirang sa kanilang mga kapantay at napaka-proteksyon kay Nicole. Kung hindi ganap na handa si Clayton, hindi niya magagawang tumanggi kung pumili lang sila ng kasalanan sa kanya. Kinuha ni Nicole ang bag sa tabi niya. Gutom ako. Pupunta ba tayo para sa tanghalian? Tumanggo si Clayton. Oo naman, kahit anong gusto mo. Nang umalis ang dalawa, natural silang magkahawak ng mga kamay at lumabas. Ang eksenang ito ay nahuli din ng mga kawani na nasa opisina. OMG! Pangulong Nicole at Clayton Sloan ay naglalakad ng magkasama. Ang nakakagulat na scoop na ito ay itinuturing na pinakamalaking tsismis sa taon. Ito ay 100 beses na mas nakakagulat kaysa sa anumang balita sa industriya ng libangan. Lahat ay napanood habang ang dalawang malaking pagshot ay naiwan at nagsimulang tsismis tungkol sa kanilang nakita. Sa lalong madaling panahon na abot ng balitang ito si Logan. May tumakbo upang magtanong. Logan, hindi tayo nagkakamali, di ba? Ang taong nakatayo sa tabi ni Pangulong Nicole ngayon lang ay si Ginoong Sloan. Mukhang nozanay na siya kay Logan at napaka hindi nagsalita. Bilang personal na katulong ni Nicole, alam ni Logan ang halos lahat ng kanyang mga lihim. Gayunpaman, hindi niya masabi ang isang salita. Oh, hindi ko napansin ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mo napansin? Ang dalawa sa kanila ay lumalabas ng magkasama.
Magkasama ba sila? Nag-date ba sila? Seryoso ba si Pangulong Nicole sa oras na ito? Kung gayon, ano ang tungkol kay Ginoong Ferguson? Nakaramdam ako ng paumanhin kay Ginoong Ferguson sa hindi pagtupad ng labis na paghabol sa kanyang dating asawa. Natatakot ako na si Ginoong Ferguson ay hindi na maibabalik si Pangulong Nicole. Talaga. Ito ay kapana-panabik. Mukha silang napakahusay na magkasama. Sa sandaling ngumiti si Pangulong Nicole kay Ginoong Slon ay talagang matamis. Sumimangot si Logan at nag-cleared ang kanyang lalamunan upang matakpan ang karamihan ng tao mula sa pagchismis ng excited. Kung ikaw ay interesado sa mga bagay sa labas ng trabaho, bakit hindi ka lamang maging isang reporter para sa isang magazine na chismis? Lahat ay hindi nagsasalita. Sa mas mababa sa 1 minuto, nagkalat ang karamihan. Si Logan ay karaniwang mahusay sa lahat, ngunit mahigpit siya. Walang sino man ang makakakuha ng anumang pribadong impormasyon tungkol kina Nicole at Grant mula kay Logan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit maaaring manatili si Logan sa kanyang posisyon. Samantala, si Nicole ay walang kabuluhan na ang kanyang likas na pagkilos ay nagdulot ng isang kaguluhan sa opisina.